as Aura PH kanina. The Barats and the Uranus. Meanwhile naman dito, sa Bren Esports, you can clearly see na they are targeting the heroes ni H2O. They know that H2O dito is going to be the X factor talaga kasi for the side of NXP Solid. So, might as well give the other players yung mga hero nila na may mga X factor sila. Then, ang gawin mo is talagang ipitin mo si H2O in a play na parang hindi siya makakagalaw ng komportable. Tingnan mo yung ginawa nila dito. Kinuha agad nila yung Lancelot para kahit anong kunin ng NXP Solid dito, wala nang mas bibilis doon. Kasi nakuha na din nung naban na din ng Bren Esports dito yung Roger and yung Harris na nilalaro usually dito ni H2. Ah, yeah. That's a good point, honestly, Butters, ah. Pero speaking of the draft, medyo complex pa dito for the side of Bren. They have here one of the strongest side lane. And of course, Lancelot ni Carl TC, we all know what he is capable pagka hawak niya ang hero na yan. And again, yung kay Few, meanwhile naman, nandito pa rin naman yung signature hero. Yes, it's the win rate 37.5% na nakikita nyo sa inyong harapan. Pero whenever H2O is using the Ling, regardless they win or lose that match, laging siya ang X-Factor just like Butter said. Now, for the side lane dito, would you think the Cho gonna be a side lane, a Renegade hero, or is it gonna be a tank? Para sa akin, automatic kasi ang NXP Solid kapag kumuha sila ng Cho, it's going to be a Renegade hero. I see. Hindi sila yung team na gumagamit ng Yawi tank Cho. Hindi nila galaw yon. It could be the adjustment na ginawa nila, who knows, pero as the stats say, si Cho ay madalas ginagamit ni Renegade. Yes, yes. And we also know that Yawi, katulad nga, well, in-expect din siguro yung ni Bren or ng Bren, yung sinabi mo, Butters. Kasi kung makikita mo, they still ban the Kufra kasi alam nga nila na hindi pa rin yan ang hero ni Yawi. And one of the successful heroes, of course, ni Yawi, it's Kufra. And are they gonna be kasi kung iisipin mo, no, si Yawi is like somehow like a Chakno. In terms of the hero pool and even on how he actually plays. May napapansin ako dito sa side ng next episode, halos lahat ng mga skills dito, yung mga ultimates ng mga course nila, pabilog. So sino yung nag-benefit sa mga ganyan? Atlas. They could go for an Atlas right now for NXP Solid and I wouldn't be surprised kasi isa yun sa mga hero ni Yawi din. Totoo yan, totoo yan. And they would go for an Akai, wow. Well, pabilog din yan. Pabilog din yan, actually. Bilog na siya, level 1 pa lang si Akai. But, umiikot siya, so it still makes sense. And this is actually a welcome adjustment na ginawa na NXT Solid. Tatandaan natin na for the longest time, ang sinasabi ng panel natin, na ang nag-aakay lang daw sa MPL, dito at nag-utilize talaga ng tama is Blacklist International. But right now, NXP Solid, gumawa na rin sila ng ways nila para ma-incorporate yung Akai dun sa playstyle na gagawin nila. Oo eh. Actually, ang ganda nung adjustment na pinapakita rito ng NXP Solid. This is not the usual, the first three heroes were the usual, pero yung Akai as a tank for Yawi, this is gonna be the first. And like what said, Blacklist lang yung nag-utilize nito. And this is one of their signature heroes. Even coming sa qualifiers is their Carmilla. Okay, so it's going to be a Chester, Akai, Yawi, Carmilla. And things are looking very basic and traditional for these two teams. Hindi sila lumalabas sa comfort zone nila. Ito yung mga heroes na nakita natin na pinik nila doon sa regular season and hindi sila lalayo basta-basta doon. Ano napapansin natin sa Bren Esports dito? Napakahirap mag-push laban sa kanila. Just because they have the Lancelot and they have the X-Borg. Yes. And yung X-Borg ngayon naman, hindi naman talaga siya yung totally sobrang lakas na hero in terms of laning. But in terms of pushing and in terms of clearing the waves, isang last insanity lang kasi yung kailangan nila dito. And kung papansin naman dito yung lineup ng side ng NXP, the thing is, they don't have that fast wave clear na tinatawag natin. Wala talaga sila yung tipong sobrang spammable na spell dito. Aside from MB kapag nakuha niya na yung Blood Ode pagdating ng level 4. Totoo yun. And one thing din naman for the side of Bren, this is almost the same na ginawa ng Onyx. Definitely that Selena and that Johead for sure guguluhin dito sa H2O sa kanyang buff. And in terms of wave clear dito, I'm actually going to think that siguro nakuha ng Bren Esports yung tamang timpla niya while for si NXP
I think medyo kailangan niya mag-adjust accordingly sa binibigay na pressure ni Bren Esports. Yes. Tingnan natin kung paano magpa-pan out tong game na to. Yun ang tanong kung paano nga talaga dito magpapanout. Ito na, mga kaibigan, bakbaka na Bren Esports versus NXP Solid game number 1. And as you can see, H2O dito, medyo talaga nag-iingat lang siya. Ito yung sinasabi natin eh. Kumbaga, yung Thorn Rose kasi triangle siya, so madaming matatamaan and you can divide the damage. Pero tingnan mo yung ginagawa ni Lasty dito. Wow! Ine-ejector lang niya yung cannon. Because he knows na kapag ginawa niya yun, madedelay pa ng onti si H2. At pag na-delay si H2, pwede pa sila mag-invade. Yes, good point yun. Actually, yun din yung naisip ko nung, sabi ko, in-ejector niya yung siege minion. Tapos nung nilipat yung camera doon sa may purple buff, makukuha na nila. If napatay kagad yun H2, he could just flinch papunta doon and probably retry. At baka nanakaw pa nga niya. Pero hindi yun nangyari because in-anticipate na nga yun ng Bren. Tsaka ano din eh, maganda din yung ginawa ng NXP doon. Binato na nila agad si Chester doon. Pinabawasan na nila, kaya hindi na kinatagalan. So yung delay na ginawa, na ano din, nasagutan din agad. Oo, nasagutan din agad. Pero ang sagot dito ng Bren, tayo ang mag-invade. Nakuha pa rin naman dito ng H2O yung kanyang purple buff. May bawi nga kaya ba dito ang NXP dahil mainit ang Bren. Flicker out si Few. Ito na, mga kaibigan, ang unang nawala. That's gonna be Chester. Hindi pa sila humihinto. H2O, level 4 na siya dito. Pero nagamit ng Tempest of Blade. Paalis, patakas, and that's it. First blood for Bren Esports. At bago ang lahat, from October 27 to November 13, log in the game and participate in the Trickstars Village event and get Halloween candies for Treasure Spin. Each spin will cost 4 Halloween candies and you can get up to 7 each day from completing the task. Makakakuha ka ng Terisla Special Skin Hammer Giant, guaranteed pagkatapos ng 10 spin, and you don't want to miss that one out. So napapansin mo dito kapag ginagawa ng NXP Solid ng adjustment, yung mga other lanes para makuha agad ni H2O ng mabilis yung mga crab coin, yung mga buff, sinisimulan na nila agad. Para pagdating ni H2 doon, onti na lang yung gagawin niya. And they know na merong upper hand talaga kasi dito in terms of clearing ang Bren Esports kasi mabilis talaga ang lance eh. So what you do is, para malesen yung time na tinitake nilang na mag-take ng mga monsters, bawasan mo na agad. Para hindi na siya mamumblema na lumipat doon sa kabilang area naman. Yes. Parang ano no, parang sinusubo mo na papunta kagad sa kanya the resources he actually needs. Meanwhile, on the top lane, looks like Flat PC yung medyo nananalo in this engagement. Pero I guess, hindi pa rin siya pwedeng maging overconfident dahil pwede pa rin siyang masipa papasok doon sa may tore ni Rene J. Yawi here are forced to use the Vengeance. Pero yung kunat niya dito, mawawala because Carl TC will be there. Hurricane Dance, pinatalsik, pinalayo lang dito pero umikot na rin dito si Kuya Moribo. Out na muna ang squad ng Bren Esports Tail. Nawala na naman ng isang miyembro ang NXP Solid. Malinis yung mga plays na nagagawa dito ng Bren Esports. Napipili na yung laban nila and nahuhuli nila yung NXP Solid sa mga area na hindi sila dapat nandun. Nakita mo yung Carmilla, masyadong malalim yon, and ang ginawa agad ng Bren Esports, parusahan natin. NXP Solid, they should stay away from those kinds of positioning kasi talagang hindi magdadalawang isip ang Bren Esports na bigyan ng punishment yung mga ganong kaliliit na bagay. Totoo yun. And look at the traps din na piniplace dito ni Few. He actually knows how NXP Solid is doing on the bottom lane. So, kumbaga, dito yung top lane nila, si Flap PC is, alam niya na 1v1 lang sila doon. So, I think yung Selena dito, they're not definitely just getting simple pick-up. Pero mamaya na yan. Dahil si Flap PC yata ay papalag naman dito kay Renny J. Pero Carl TC, nandito na yung kapatid. Ika'y mawawala. Another one na naman para sa Bren Esports. Ito yung nakikita natin kanina sa Onyx na parang every single time na merong duel na nangyayari, merong backup agad yung kanilang mga teammates. Papansin mo dito, Bren Esports, they're sticking to that playstyle as well. Lusty, nahuli. Tingnan natin kung ito na nga ba yung first kill ng NXT Solid. Pero he tries to go for H2O. Totoo, dahil binato niya papaloob. So na-force ngayon yung Tempest of Blade. Pero sabi ni Captain Chester, ididikit muna kita sa pader. Pero sir, makunat ka ba, Yawi? Vengeance, ginamit na naman. Pero si Carl TC, galit pa rin naman. Eto, pasok sila dito. Yung Torre baka mawala. Dun si Chester sa may bandang likod. Oh my God, patay ka ngayon! Bren Esports, manhandling itong early game ng NXP Solid. And right now, they can't do anything.
yung kanilang side lanes dito is level dependent and item dependent at the same time. Si Alice dito, kailangan niya pa yung stacks niya para doon sa magandang Blood Ode mamaya. Ito naman si Renny J, kailangan niya yung BOD niya at mga 1v1 situation para magamit niya sa full potential yung high-end right. Totoo yan. Now, what we're really seeing right now, Butters, is that unti-unti na lumiliit na naman dito, or rather lumiliit ang mapa dito ng NXP Solid. Yawi here already half on HP. May sipa doon si Renny J, pero that's flat easy. Makunat yon. Ikaw patuloy ang nawala. Habol dito ang mga miyembro ng Bren. Yawi na naman, pinaikot doon, pero out pa din. Mukhang makukuha ng Bren Tinamaan. ang turtle. May Tinamaan tinamaan si MB. sa pool si MB, pero buhay pa rin Tinamaan naman, si MB. Butters. Pero ang sagot dito ng, naku po, Tinamaan na naman! may magnet, tol! Sa pool! Baka few. Baka few yan. Baka few yan. Ang idol ng mga kids. Pero ang mas idol ko ngayon, si Chester na umikot, pero patay pa rin yung bata, mga idol. Yawi, dito, mukhang mawawala, pero kalahati na naman dito. I think the Carmilla dito, mga kaibigan, is not doing what's intended para sa kanya. Okay. Tingnan natin yung side dito na NXP Solid kung ano ginagawa nilang tama. Ito yung isang bagay. H2O dito, kahit sobrang nagkakaroon na ng problema doon sa rotation nila and the jungle control, map control na meron sila, nag-split push pa rin siya. Yes. And usually, kapag ka medyo behind kayo in terms of getting the gold and getting the kills, yan yung usual ginagawa ng lane. Nagaanap siya ng lane na pwede siya mag-push at magpapadala siya ng isang tao galing dun sa kalaban, or kung hindi man siya pansinin, kukuha siya ng isang turret o dalawang turret. Totoo yan. So, that's the thing about NXP Solid. May nagagawa pa silang tama at this stage of the game, and that is a good sign if they want to come back from this. And one good sign is napatay din nila si Lusty doon. So at least meron pa rin nangyayari dito for NXP Solid in the terms of H2O. Pero si Yawi na naman dito ang nakita ng mga tropa dito sa Bren Esports. Out na muna siguro dahil si Renny J sa likod. Siya na lang ang ating ipunto. Pero yun nga, going back sa sinabi mo, Butters, this is what we've seen to Signal Ultra yesterday. Yung link nila was just forcing a reaction doon sa kalaban, and this is exactly what H2O is doing right now. Oo, and H2 kasi, isa yan talaga sa mga hindi nawawala sa kanya. Kaya nga siya tinawag na, para sa akin, isa sa mga pinaka-consistent na course dito. Yes, nagkakaroon sila ng problema as a team ngayon, pero hindi pa rin siya nawawala sa role niya. Yeah, oo nga. Well, I agree with you. Sobrang consistent pa rin dito talaga. H2O, he knows that they're not gonna be winning at least for this time sa mga team fight. Then might as well go for the side lane, try to split push, then just drag out the game. Bren Esports already had the early to mid game. Let's just try to make an outplay on the late game. Pero kasi, eto din, ginagawa ni H2O talaga yung role niya. So, ibig sabihin, for NXP Solid, kailangan na lang nila hanapin dito yung gagawin ng apat. Kasi ngayon, Bren Esports hindi magpapatinag sa pressure to eh. Alam ng Bren Esports na sila yung lamang ngayon, and they know this all too well. Kasi nga, sanay na sanay sila sa pwesto na lamang sila. Kasi nga, halos hindi nagpapatalo to yung mga to eh. Oo. Nabulol ako doon. Yes, Nagpapatalo. Nagpapatalo. Ang hirap sabihin mo. Nagpapatalo. Oh. Pero mukhang matatalo yata doon ng NXP dahil nawala doon si Chester. Look at Lusty, naghahanap dito ng mababato. Pero flicker out na si MB, hindi niya nahihintayin pa ang ejector dito ni Lusty. Now, what is really happening now with Butters for this side? What's the winning condition for NXP Solid? The winning condition for NXP Solid is to take this to a very late game. Kasi nakita na natin to, yung Lance kasi medyo reliant talaga siya in terms of using yung kanyang skills. So as long as you can outlive yung skills dito nung Lancelot, magiging okay yung damage output nyo. Pero kasi ang problema, hindi naman nahayaan ng Bren Esports dito. Kasi ang gagawin na ng Bren Esports dito, papersahin na kayo ng papersahin na gumawa ng mali. Yes, totoo yan. And one thing din is that the composition of NXP Solid is somehow like for a 5v5 team fight. Kasi yung isipin mo, the Carmilla works best pag mas marami kayong magkakatabi from its ulti. Di ba parang... wala pa tayo nakikita ng isang full-blown team fight eh. No? Wala pa tayo talaga. Well, it somehow makes sense kasi hindi pa rin talaga capable yung NXP Solid. I mean, the sustain coming from the Selena, hindi niya pa kaya. Specifically dito, yung damage ni Carl TC. Kayang-kaya pa siya ditong mabura. At si Ribo dito, inaagaw niya etong buff netong side ng NXP Solid. And i-concede talaga yun. I-concede talaga ni H2O yun. Alam ni H2O na hindi niya afford magbato ng retribution ngayon. Bakit?
hindi aabot sa cooldown ng Lord. Kapag nakita ginamit yung retribution, automatic maglo-Lord yung Bren Esports. Yes, maglo-lord talaga. Pero sabi dito ng Bren, hindi na yata namin kailangan umikot dun si Chester pero parang walang naipit doon. Ay, naku! Yawi na naman yung naiwan sa may bandang gitna. Saan ka pupunta? Habol sila rito. Oh, Mukhang no! ito na, NXP Solid, ang bawi ng api. Ilista mo na kaya. Pero out na muna, huwag masyadong mainit mga tol. Kaya nating i-hold na wala lang doon si Yawi. Pero kaya pa rin naman na magdepensa ng NXP Solid. There was one crucial mistake na nagawa doon yung NXP Solid. Naipit ni Chester si Carl. Yes. Carl didn't have Purify. Ang nangyari, nasipa ni Renny J palabas. Ay, that is something to see talaga. Well, he didn't mean to do it. I guess he wants to do is isipa pa lalo pa loob kasi para hindi makapag-puncture and phantom execution out. Pero that doesn't happen. If that actually happened, they NXP Solid could just come back from that position. Oh, and if they got that malaking gold ang makukuha nila dun just because hindi pa natitake down dito si Card Z. Well, for NXP Solid, nakita na sila ng way para kontrolin yung Lance. Nagawa na ni Chester, naipit na niya. Kailangan na lang nila gawin ulit. Pero saan? Dito ba sa Lord Pit? Kasi itong Lord Pit na to medyo open to Oo. And it's one of the places na as a Nakai, hindi siya narrow enough para talagang mamando mo yung buong battlefield. Yes, medyo mahirap din mag-pin talaga. They actually tried that kanina na pagtalon ni Chester. Medyo nabugaw lang yung buong Bren Esports and mahirap talaga mag-pin down. And wow, that was a solo. Rather, probably tinamaan doon ng pana ni Few. And that's not good news para sa NXP Solid. That is H2O. Their main damage dito. Renny J din, mukhang mawawala. Oh my God! Chester pa ang nadamay doon, mga tol. Yawi here on the defensive. Pasok dito. Ngayon, 5 miyembro ng Bren Esports sa loob ng base ng NXP Solid. Unti-unti na para bang nag-audition ng papunta ng PBB. NXP Solid, isa-isang nawawala. Pero ngayon, kaya pa bang dumipensa nila dito, Butters? Sila Lusty dito, talagang gumagawa na sila ng mga play. Mag-hurricane dance, ang igagawa ay ejector. Literal na hindi nila binibigyan ng panahon huminga o pahingahin yung laro na ginagawa nila ng NXP Solid. And Bren Esports knows na kapag dumating sa late game, magkakaroon din sila ng problema kay Renny J, magkakaroon din sila problema kay Alice. So might as well end this right now. They're playing it right. H2O dito, as much as he wants to do something, medyo magiging mahirap talaga in terms of Lancelot yung kalaban niya. Yes, mahirap nga. Pero nakapitas. Dito naman ang NXP Solid. Gawin mo ng dalawa, hindi pala. Dahil yung Akay yung nawala. Bumalik yung Firaga Armor dito ni Ribo. Na-pop yung Immortality pero buhay pa siya dito. Habol na doon. Renny J bumabalik. Naku po, Carl TC mahuhuli na nga kaya. Double kill dito. Si Renny J. Carl TC na ang kanyang isusunod. Kaya ba? Naku, may savage yata tayo dito na magaganap. That's gonna be the Lancelot ni Carl TC. Siya na mismo ang tatapos. Ilista na ba ng Bren dito dahil kanila ang unang panalo? And ito yung playstyle na alam sa Bren.